Sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos sa hakin ng lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at tinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakarinig na ang bingi at nakapagsasalita ang titik. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinagpapuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabarangay 286. May bingi ba dito? Wala naman. Nagpipingi-pingihan na. Yan yung mas marami sa atin. No? Yung normal naman ang pandinig, pero sadyang nagpipingi-pingihan lang tayo kadalasan o sa totoong buhay ng mga nangyayari sa paligid natin. Sabihin niyo nga po muna, Happy birthday, Mama Mary! Happy birthday, Mama Mary! So birthday po ni Mama Mary ngayon, at hindi natin ito palalampasin na hindi po siya batiin, pero kagaya po ng mga karamihan sa mga nanay na narito, kung saan si Mama Mary ay tinuturing nating Mama, Mother, Inay, ang tanging hangarin niya ay maging mabuti o mapabuti ang ating pong mga kalagayan. Yung wala tayong sakit, wala tayong problema, yung hindi tayo nagkakagulo, hindi tayo nag-aaway-away. Kaya lagi rin bilang isang ina, ang kanyang hangarin ay sana makinig ang kanyang mga anak. Ano man ang mga payo ng mga magulang sa kanilang anak, dapat itong isa puso at dapat itong tandaan. Kasi yung mga nanay naman na narito, mula sa kanilang karanasan din, no, yung kanilang mga naging kahinaan, kung yung sitwasyon ng mga nanay dito, I'm sure ayaw ninyo na maulit yan sa inyong mga anak. Kaya puspusan na kayo ay talagang nangangaral na dapat yung mga anak din ay nakikinig ng mabuti. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, hindi ka bingi. Pero ano ba? Bingi ba? Ang isang taong bingi, tandaan nyo po ito ha, yung tinuturing na din natin yan na person with disability. Ang bingi, ipe, pilay, bulag, o kung ano man na may mga kapansanan sa isang tao, ang tawag natin doon, person with disability. So, ngayon kasi sa ating ebanghelyo, mayroong inilapit no, kay Jesus na isang bingi at utal. Kasi matik naman po yun, no? Kapag bingi ang isang tao, hindi rin yan makakapagsalita. Kapag bingi ang isang tao, hindi yan nakakapagsalita. So yung katabi ninyo, bakit hindi nagsasalita? Bingi pa siya. Hindi naman, no? So, kaya nga sadyang, may mga pinanggagalingan, may mga pangyayari sa buhay, bakit mas pinipili ng tao na manahimik kahit na mayroon naman siyang napapakinggan. So, balik tayo sa kwento sa Ebanghelyo. Pinakiusapan nila si Jesus na ipatong yung kamay doon sa lalaki o doon sa taong bingi at utal para pagalingin. At ang ginawa ni Jesus ay
inilayo muna itong taong ito doon sa karamihan kasi nga, baka lang, no, yung sitwasyon, masyadong maingay, masyadong magulo. Bubuksan ni Jesus yung tenga nung bingi, sa loob ng ilang taon na nananahimik siya, baka mabigla yung kanyang pandinig. Baka masyadong maingay. At yung kung ano, mahalaga po kasi yung kung ano at kung sino ang kanyang unang mapapakinggan. Ano yung salita na maririnig, mahalaga po yun. Kaya, nung inilayo siya ni Jesus, at doon ay hinawakan yung tenga, at sinabi yung salitang, Ephata. Sabihin nyo nga, Ephata. Ulit, Ephata. Sabihin nyo sa katabi ninyo, Ephata. Hindi sa tenga niya, yung mas malapit pa, at sigawan nyo, Ephata. Sinampal. So, ibig sabihin, ang kahulugan po ng Ephata ay mabuksan. O, binuksan ni Jesus yung tenga, no? Yung pandinig, yung kung anumang nasa loob ng tenga natin para makarinig na ang taong ito. At yung una niyang napakinggan ay salita na nagmumula sa Diyos, nagmumula kay Jesus. Na marinig niya, Ephata, mabuksan, kaharap niya mismo si Jesus. Hindi lang niya nakikita, narinig niya mismo si Jesus. Mahalaga po yun, no, na kung sino yung ating napapakinggan. Sino ba una yung napapakinggan? Pagmulat ng mata ninyo, sino ang una yung naririnig? Ha? Ano ang sinasabi ng una ninyong naririnig? Tanghali na! Ha? Ano ang una ninyong naririnig? Mahalaga po yun, ha? Na dapat natin mapagnilayan dahil ito ay mayroong epekto sa ating buhay sa pang-araw-araw. Either yung naririnig mo bang salita ay nagpapatibay ng loob, yung naririnig nyo bang salita ay nagpapalakas ng inyong confidence? Kaya di ba sabi sa pahayag ni Propeta Isaías, ito ay pinasasabi ng Panginoon. Huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob. Yan ang itinahayag sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Yung lumabas sa bibig ni Propeta Isaías ay salita na nagmumula sa Panginoon. Ngayon, ano ang narinig ninyo? Kahit ngayon man lang, kung hindi na natin mabalikan kasi, na dahil naniniwala tayo, no? Sino mga nagbuntis dito? Taas nga kamay ng mga nagbuntis na. Well, lahat kayo virgin? Ito yan. Sino mga nagbuntis na dito? Naalala nyo pa ba, pag nasa tiyan pa yung bata, yung anak ninyo, anong ginagawa ninyo? Sinusipa. Hinihimas. Kinakausap. Kinakausap niyo ba? Pag kinakausap ninyo, ano sinasabi ninyo? Ha? Hi, baby. Ano sinasabi ninyo? Kasi yung baby sa loob ng tiyan, nakakarinig na yan. Nakakarinig na. Kaya kung ipaparinig mo pa lang, dyan habang nasa tiyan, ipaparinig mo yung mga magagandang salita, ipaparinig mo na yung mga kwento na kung ano ang gagawin mo, no, yung pangako ninyong magulang na aasikasuhin niyo siya, no, proprotektahan ninyo siya, papakainin, aalagaan. Tiyak, paglabas ng bata, talagang maayos. Tingnan nyo nga mukha ng katabi ninyo kung maayos na lumabas o... Kasi tandaan nyo po, ha? Kailangan natin mas maging sensitive. Sensitive. Sabihin nyo nga, sensitive. Ibig sabihin, inaalala mo kung ano yung o pwedeng maging epekto
ng iyong gagawin o iyong sasabihin sa mga taong nakapaligid sa inyo. Eh dito sa sitwasyon natin, di ba? Halos magkakadikit ang mga bahay. Kaya kahit na yung kwentuhan dito, naririnig yan dito. Kaya mag-aaway yung kapitbahay, mag-aaway yung asawa, naririnig yan dito. Kung palagi tayong makikinig sa Diyos, ang lalabas sa ating bibig ay mga maka-Diyos. Pero kung ang lagi mong maririnig ang bibig at kwentuhan ng mga chismosa dito sa Barangay 286, mga bata pa lang, chismosa na. Napapakinggan niyo po ba yung mga bata dito kapag naglalaro sila? Napapakinggan niyo ba? O parang wala rin kayong pakialam? Napapakinggan niyo, no? At kapag pinakinggan ninyo, ganyan na ganyan yung kapitbahay ninyo. Kung paano sila mag-usap, paano sila magsigawan, lalong-lalo na paano sila magmura. Kaya nga yung mga bata, di ba? No? Ang lulutong magmura. Saan narinig? Sa magulang. Dahil ipinarinig. Hindi na tinatakpan yung mga tenga ngayon. Dati, tinatakpan eh. Kung aawayin ng babae yung kanyang asawa, tatakpan yung tenga eh. Para hindi marinig. Yun yung pagiging sensitive. Pwede yung magkaroon ng epekto kasi doon sa bata eh. Kaya tinan nyo, pag nag-asawa din, ganun din umasta. Ganun din magsalita. Ganun din yung mga gesture. Kasi yun yung naririnig madalas. Kaya lang, hindi kagandahan yung mga naririnig natin. Ano na? Kaya yung mga kabataan, kung laging makikinig sa school, sa teacher, may maisasagot. Ay kung hindi makikinig, wala. Pag tinanong, nga. Mas iinit ang ulo, makikipag-away na lang. Kung lagi ninyong naririnig magagandang salita mula kay chairman, magiging maganda ang barangay. Ano ba naririnig kay chairman? Naiintindihan po ba? Ang problema din, wala rin naririnig sa inyo. Yung extreme na ang naririnig, minsan ka na nga lang magsasalita, magmumura ka pa. O kaya naman ay wala ka talagang sinasabi. So, saan nakakapulot ng mga salita ang mga bata ngayon? Kung hindi sa gadget, yan, doon sa mga kalaro sa kalye. Kaya papanood sa TV. Ano gagawin natin? Kaya lagi, yung paanyaya sa atin, ay lagi tayong sanayin natin na makinig sa salita ng Diyos. Makinig kay Jesus para mas maging maayos ang ating buhay. Amen?